Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na itong pag-uusapan natin ay tungkol sa negosyong itlog pa rin, egg business. At alam nyo ba, no, dito sa Pilipinas, marami talagang naghahanap ng nenegosyohin. No? Main income man yun or additional income, marami talagang gustong magnegosyo. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang ang tao ay hanap ng pagkakakitaan. At isa na rito ang negosyong itlog isa sa mga pinakamagandang negosyong gawin at pinakamadali. Kasi ang negosyong itlog or egg business ay walang limit ang puhunan. Ibig sabihin, walang maximum or minimum requirement na magiging puhunan mo. At pwedeng gawin ito ng kahit na sino. Lalaki man, babae man, dalaga man, binata, may asawa, may trabaho or walang trabaho, no, pwedeng gawin itong negosyong itlog as long as gusto nilang gawin ito at may puhunan sila. So, tatlo ang pwedeng gawin mo, no, kung gusto mo, mamili ka. Pwede kang mag-put up ng poultry farm mo. At dito sa poultry farm, pwede kang mag-backyard layer farming muna. Pag semi-commercial or commercial. So, itong commercial, no, ito yung malaki ang budget na dito. Kung pag commercial kasi ilang milyon mga company na yan, no. Yung semi-commercial, at least may mga 5,000 heads ka, ganyan, pataas. Then, itong backyard, siyempre, di ba, 50 heads, 100 heads, 200 heads, 500 heads, mga ganyan, backyard pa rin yan. At dito sa commercial, no, meron kang technical know-how dapat. Hitik ka sa budget at hitik ka sa technical know-how. Kung hindi ka man hitik sa technical know-how, pwede hitik ka sa pang-hire ng may mga technical know-how. Dito sa backyard, pwedeng wala ka pa, no? Wala ka pang technical know-how o wala ka pang alam tungkol sa layer farming. So, pwede mong umpisahan sa maliit, dream big, pag-aralan mo. Di ba? Pag-aralan mo. And then, so, ito yung pwede mong gawin, no? Kasi ikaw yung magiging egg producer. Meron pang isa na pwede kang kumita sa pag-itlog. Kung wala kang passion sa pag-layer farming or kulang ang budget mo para mag-put up ka ng layer farm, pwede kang maging wholesaler. Ikaw yung aangkat doon sa layer farm ng itlog na by bulk. Ibig sabihin, 100 trays, 200 trays, 300, 1,000, 3,000 trays, kung ano yung kaya mong angkatin at pwede nilang ibigay sa'yo ng layer farm. At ikaw yung magdi-distribute dun sa mga retailer. Pwede naman na kung wala kang pang wholesale, no, kung kulang ka naman sa pambili ng maraming manang bulk na trays ng itlog, pwede mong gawin yung magiging retailer ka. Mag-retail ka ng itlog. At kalimitan ito yung ginagawa ng mga may sari-sari store, grocery store, yung mga nanay na nandun sa bahay na gustong tumulong sa mga mga hobby nila, no? O kaya yung mga estudyante na gustong mag-sideline, ito yung mga nagre-retail, no? Sa market, no, yung mga vendor, pakonti-konti lang ang trays na binebenta ng mga yon. So, sila naman yung nagdi-distribute dun sa end user. So, kung yun ang gusto mong gawin, mag-retail ka ba, magre-retail ka ba, mag-wholesale ka ba, or magle-layer farming ka ba? Tandaan pala, no, ang layer farming ay ang tamang tawag doon sa pag-aalaga ng mga manok na nangingitlog. Correction, doon sa mga nakikita ko kasi may mga napapanood ko rin. Title, at saka basta yung mga comment, no, layering ang tawag nila. Layering chicken o kaya layering farm, ganon. So, mali yun. Ang tamang tawag ay layer farming from the word lay. From the word itlog or pangingitlog, no? So, layer or laying chicken. Layer farming, pagpa-farm ng mga layer or mga laying chicken, no? Ganon. So, ang layering kasi ibig sabihin ay patong-patong or pagpapatong-patungin. So, i-google nyo na lang. Ngayon,
Itong tatlong ito, no? So, alin man dyan ang gusto mo. Either retailer, wholesaler, or ikaw yung layer farmer. Ibig sabihin, ikaw yung egg producer. Dapat, syempre, may budget ka, may goal ka, meron kang marketing strategy para makalikom ka ng market. Ibig sabihin, makakreate ka ng market mo. Kasi kung wala kang marketing strategy, edi syempre, wala kang market, no? At kailangan, meron kang network. Malaki man yan or maliit na network, at least meron kang network na mapapalaki, kung maliit pa lang, mapapalaki mo pagdating ng panahon. Alam nyo ba na ang itlog, no? Kasi napakadaling gawin ito. Kaya, yung mag-create ka ng network mo, mag-create ka ng market mo, mabilis lang kasi nga, 'di ba, ang itlog ay consumable. So pag bumili sa yung yung customer mo, siguradong bibili yan ulit. So kahit retailer ka, wholesaler ka, or layer farmer ka, meron at meron kang magiging customer. Hanap ka lang ng hanap. At kasi naman alam naman natin na dito sa Pilipinas, 'di ba, itlog is life. Umaga, itlog, tanghali, itlog, gabi, itlog. Kung gusto mong mag-snack at tinatamad ka, 'di ba? Puro kasi yung itlog pwedeng pang-rush. At pinakamura yan na gawing pampalaman ng tinapay, 'di ba? Agahan, tanghalian, hapunan, kung hindi na maasikasong magluto dahil pagod na sa trabaho, ganyan. So, maraming customer sa itlog. Pinakamadaling pinakamadaling i-dispose talaga. Na alam ko sa pagkakaalam ko, pinakamadaling i-dispose yung itlog. At yung mga nagbabalak na magnegosyo, kagaya ng mga OFW na nagsasabi sa akin na gusto raw nilang mag-start ng egg business pagdating nila galing sa trabaho nila dun sa abroad, ganyan. So, pwede mag-start, no? Pag-isipan nyo lang kung ano talaga yung gusto nyo, kung retailer ba kayo, wholesaler kayo, or egg producer kayo mismo. So, sana nakapagbigay ako ng idea at kaalaman sa video ito na naman. At yung mga bago, no, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga subscriber ko lahat. At yung mga nagla-like at nag-share, no, salamat. Patuloy sanang ma-share itong mga video ko at saka yung channel ko para hindi lang itong channel ko natutulungan, kundi mas marami pang taong matutulungan sa pamamagitan ng mga content ko. Baka yung sinyera ninyo ay isa siya sa mga may tanong na ang tanong ang sagot ay makikita niya dito sa channel ko. Kaya sana pagpalain tayong lahat.